So, pinulit po ang CT scan 2023 at may lumabas po doon na lytic and blasting lesion in the right ilium. Yung right ilium po pala, dito sa yung malaking buto dito sa hips. At may nakita roon na parang inaanay na yung buto. Hindi ko po inalintana yon, hindi ko pa pinabasa ng doktor. Buwan ng August, nagpunta kami kay Dr. Anuling dahil siya ang dentista ng aking misis. Sinabi ko sa kanya yung nangyari sa akin. At ang sabi niya, bro, bakit hindi mo subukang uminom ulit ng barley? Sabi niya. So, sinunod ko po dahil siya po ang health advisor ko kasi. So, binigyan niya ulit ako ng binigyan niya ako ng isang bag. At nagsimula po akong uminom na muli. Pero yung result po ng CT scan, hindi ko po ipinabasa sa doktor. Hindi pa po ako bumalik sa kanya. So hanggang sa dumating, so nung buwan ng August, nagsimula po ulit akong uminom ng barley. So paminsan-minsan, sumasakit po dito sa aking bewang. Hindi ko po naman inalintana. Dumating po ang November, nang malaman ko na bumalik pala yung cancer sa aking katawan. At ang inaatake, yung palang sumasakit dito sa aking tagiliran, kinakain na po yung buto. Kumbaga sa kahoy, alam niyo yung anay, pag kumain ng kahoy yan, ganun po ang nangyayari sa akin. So, sabi ni Dr. Anuling, bro, bakit hindi mo subukang bombahin? Bombahin mo ng barley, sabi niya, uminom ka ng 3 hanggang 4 na buti isang araw. Sinunod ko po siya, dumating ang November, nagkaroon po ang ating opisina ay nagkaroon ng promotion. Pag bumili ka ng 2 bag, may kasamang 1 bag. So 3 po yun. Natakot po kasi yung aking misis, baka mamatay ka agad ako, mabyuda siya. O sabi niya, o sige, bumili ka ng 2 bag, charge mo sa akin. Bumili rin po ako ng 2 bag. So 6 na bag ang stock ko po sa bahay. Binomba ko po ng binomba ang pag-inom. Hanggang sa dinala ko po, naisip ko nang dalhin yung resulta ng CT scan dun sa doktor. At yan nga po, nagkaroon ng inflammation dito sa aking hips dito. So, nung malaman ng doktor, sabi niya, sige Felix, ang doktor na tumingin po sa akin ay taga Manila Doctors at yun po ang nag-opera ng aking cancer noon sa rectum. So sabi niya, sige Felix, sabi niya, magpa-bone scan ka, full body bone scan at tignan natin. Pagtugmayin natin ang resulta ng bone scan at saka yung CT scan. So, medyo kinakabahan din po ako noon dahil nararamdaman ko sumasakit dito. Lumabas po ang resulta ng bone scan na baka makita ko na mataas ang resulta na baka mayroong lumabas. Sapagkat wala pong lumabas, yung sumasakit po dito sa likod ko, nawala po. Hindi ko makakapagkaila ang bone scan sapagkat masin po yun, wala po konting meron lang konting bukol na mas na nag-develop dito ko. Subalit nung examinin niya, di naman masakit. Sabi niya, to make it sure, magpa-CEA ka. Alam po yung CEA, yung kukunan ka ng dugo at i-examine kung mayroong mataas ang cancer cell mo sa katawan. Nagpa-examine ako sa mga Manila Doctors ng araw na yun. Inantay ko hanggang alas 9 ng gabi yung resulta. Sabi ng doktor, kung mataas sa 5 ang lalabasan, maalarma ka. Dahil tayo pong lahat, meron din tayong cancer cell sa ating katawan. Pero hanggang 5 lang po, kaya hindi ko kailangang tumas yan. So, anong bandang gabi, kinuha ko yung resulta. Dahan-dahan ko na naman kung tinulahan. Baka mabigla na naman po ako. Pero sabi kasi ng doktor, kung mas mababa sa mataas sa 5, maalarma ka. At kung mababa sa 5, magpasalamat ka sa Panginoon. Sabi niya. At alam ko ninyo, nung makita ko ang resulta,